Mga kabosses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video, mga kaboss, ito magandang pag-usapan nito mga kabosses, no? For this episode po mga kabosses ng ating pong talakayan, no, sa standpoint analysis, magbibigay po tayo ng reaksyon mga kabosses. Dahil ito na, oh, ito na talaga mga kabosses, at nakikita na po natin at umeepekto na mga kaboses. Nagsisimula na po ang bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa nga ho nagsisimula, no? Ito pong impeachment trial ay naku po, talaga pong madugo na mga kaboses, no? Meron na pong nangyayari ngayon, no, na gulo mga boss. Nagkakagulo na po ang lahat, no? Si Senate President Chis Escudero, binirahan na po si Martin Romualdez, no? Kasi ito naman kasi talagang Congress, mga kaboys, ito pong Kongreso, no? Ang House of Representative, Representative mga kaboses, ay sa tingin siguro nila, no? Talagang matututa nila ito pong Senado, mga kabos, at kontrolado po nila, no? Siguro ngayon hindi pa ito matanggap, no, ni Romualdez, mga kabos. Ito pong sinabi ni Senate President Chis Escudero, kasi hanggang ngayon wala pa pong statement si Martin Romualdez regarding dito. Ikaw ba naman pagsabihan ng Senado no, ni Senate President Chis Escudero, mga kaboses, na hindi namin trabaho ang maging sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Yan po yung mainit at maanghang po, mga kaboses, sa sinabi ni Senate President Chis Escudero, no? Matapos po siyang atakihin ng Kongreso, mga kaboses, sa hindi ho tuloy agad, no, ng impeachment trial laban ko kay Vice President Sara Duterte, no? Alam naman po natin na pinospone yung sana June 2, mga kaboses, na pagbasa ng article of impeachment, no, but dinelay po ni Senate President Chis Escudero dahil po sa mga rason, mga kaboses. Marami pong rason no? Marami pong questionable reason, mga kaboses, ang ibinigay ng Senado na posibleng maging ground talaga, mga kaboses, na magiging malabo na yung impeachment trial, mga kaboses. Pakinggan muna natin si Senate President Chis Escudero, then after nito, mga kaboses, magbibigay po tayo ng reaksyon, mga kaboses, regarding po sa kanya pong mga sinabi, mga kaboses. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. So yun, narinig natin si Senate President Chis Escudero. Ikumpara po natin nung pong nakaraan ng mga buwan, no? Medyo ano lang di ba? Easy lang yung mga sagutan ni Senate President Chis Escudero. Ngayon po ay siguro, no? Talaga pong nakikita na po niya na gusto siyang kontrolin o gusto po kontrolin ang Senado, mga kaboses, ito pong Kongreso, mga kaboses. Ngayon po ay nagsalita na po talaga, no? Isang matindi at manghang po na salita na hindi po sila raw sunod-sunuran, no, kay Martin Romualdez, mga kaboses, at ayaw po nila maging sunod-sunuran ng House of Representative, mga kaboses. Kasi magkaiba yan diba? Magkaiba po ang function ng although pareho silang nasa Congress, mga kaboses, but iba-iba sila ng role, mga kabos. Now, kailangan ba talaga o may karapatan nga ba ang House of Representatives, mga kabos, na kontrolin ang Senado? No? Isa lang po masasabi natin dyan, sangayon po tayo
na sinabi ni Senate President Jesus Escudero. Kailanman ho ay hindi po pwede, mga kaboses, no, na kontrolin ng Kongreso basta-basta, no, at gawing easy-easy lang, no, easy-easyhin lang, mga kaboses, ito pong Senate, mga kaboses. Kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin ng Senado, mga kaboses. Hindi ganun kadali, di ba? Hindi ganun kadali, mga kaboses. Yes, ang House po ay pwede po mag-initiate ng proseso, no? Pero hindi po kailanman pwede, mga kaboses, na mag-dictate o persahin itong Senado, mga kaboses, na ipakonvict or kailangan, mga kaboses, gumaya sa kanila, no, ang Senado na gusto talaga nilang patalsikin si Vice President Sara Duterte. Kongreso lang naman pong excited dito, di ba? Mga boses. Kongreso lang po ang naging excited na mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Yung mga ngaw-ngaw, mga kaboses, ay yun pong mga leftist na nanonood po sa Kongreso. Nakasama po ngayon na Romualdez, mga kaboses. No, sina Franz Castro, Raul Manuel, no, ng Kabataan Party List, kasi alam po natin na ayaw po nila ito pong confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kasi unang-una nakikita po natin yung epekto, mga boses, dito pong gera o laban po ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses, sa terorismo at lalo na po ng mga Duterte, mga kaboses. Nakita po nila na effective kasi nalulusaw na po sila di ba? Sino bang hindi magagalit, mga kaboses, no? At yung pinupunteriya lang naman po nila ay yung confidential fund, mga kaboses, kasi gusto po nilang ilahad-lahat kung saan po napunta yung pera na ginamit ni Vice President Sara Duterte na binigay ng presidente sa kanya, na confidential fund, mga kaboses. Di ba? Gusto po nilang malaman kung saan ito napunta, mga kaboses, knowing na confidential nga, di ba, mga kaboses? Kahit na ang House of Representatives, buong House of Representatives, mga kaboses, ay gusto na po nilang mapatalsik si VP Sara, no? Ang Senado po talaga ang meron pong final say dyan, mga kaboses. At kung ito nga, nakikita natin ngayon yung Senado na talagang gumagalaw, mga kaboses, at binabalanse, no? Kung meron man pong mga pro-impeachment sa Senate, mga kaboses, alam naman po natin yung mga agenda nila, Risa Hontiveros, di ba? Alam po natin unang-una yung kanila pong mga agenda, mga kaboses. Alam po natin kung anong mga pakay nila, bakit gusto nilang patalsikin itong si Vice President Sara Duterte. Ano kasi yan di ba? Nakikita natin, mga kaboses, na ito talagang sa realidad ba, mga kaboses, no? Talagang politika talaga ang gera, no, nito pong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Unang-una, kung ang House Majority, mga kaboses, is anti-Sara, talagang mabilis talaga nilang mapapatalsik si Vice President Sara Duterte. Pero hindi po ganoon kadali kasi kailangan pa po talagang dumaan sa Senado, no, mga kaboses, kasi nasa Senado po yung final say, mga kaboses. Now, since nasa kamay na po yan ng Senado, sana po respetuhin talaga ng Kongreso yan, di ba? At kung ikaw ba naman Senate President tapos para kang ginagawang tuta at dinidiktahan ka nila, mga kaboses, para kang walang dyan di ba? Mga kaboses, para kang walang kredibilidad dyan po sa iyong posisyon bilang Senate President. So you as Senate President talaga, ipaglalaban mo kung ano yung tama, no? Ma-analyze mo kung ano yung dapat ninyong gawin dyan sa Senado. At dapat, hindi maging ground yung Senado, mga kaboses, sa pag-ipit sa isang tao dahil lang sa politika. Dapat patas po yung laban, di ba? Patas po yung implementation. No? Sinasabi nila na proseso, mga kaboses. Yung ginawa ng Senado ngayon, proseso naman din yan. Di ba? Wala naman pong nilabag ang Senado, mga kaboses. Lahat po yan ay nasa proseso, no? So, hindi nila pwedeng kontrolin ang Senado bilang tuta. So, ito na po yung naging resulta ngayon, no? Sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na bloodbath. Di ba? Nakikita niyo po ngayon, ang gulo-gulo na po nila, mga kaboses. Kita na po natin ngayon
kung ano talaga ang pakay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaboss. At alam po natin na ang Senado po, no, sana po ay hindi po talaga maging maging tuta, mga kaboses, dahil sa political na interest. At sa nakikita rin po natin, no, kay Senate President Chis Escudero, mga kaboses, talagang ang tapang niya ngayon. Diba? Nagsalita po siya, mga kabos. Matapang po, no? Name drop pa. Mga kaboses, di ba? So, abangan natin yung sagot dito ni Martin Romualdez, mga kaboses, sa buwelta ni Senate President Chis Escudero. Napaka-enjoy tingnan ng pangyayari ng ating politika dito sa bansa, mga kaboses. Bukas, hindi natin alam kung ano mangyayari. Sa susunod, di po natin alam ang mangyayari. But, mga kaboses, no, matuloy man o sa hindi ang impeachment trial, sana po ay manaig ang interes ng bawat Pilipino, mga kaboses. So, saludo po tayo sa katapangan ni Senate President Chis Escudero, mga kaboses, na nakikita po natin na talagang ayaw niya po maging tuta ng mga matataas na opisyal dyan sa gobyerno. Kesyo Romualdez, Kesyo Marcos, Kesyo Duterte ka, wala siyang pakialam. Basta yung gagawin lang talaga, mga kaboses, is i-implement kung ano yung nararapat, mga kaboses. So, ayan, antayan natin, no, kung ano pang mga susunod dito, mga kaboses. Para sa latest update, please subscribe, mga kaboses, sa ating YouTube channel. Click the notification bell at kayo rin, comment kayo sa baba, mga kaboses, sa inyo pong mga reaksyon, opinion at suggestion, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis. Mabuhay po kayong lahat and bye-bye.